Good day mga kasweldo. On our last episode, diniscuss natin kung paano planuhin ng maigi yung long weekend natin. Pero paano kung wala ka namang plano for long weekend and mas gusto mo na lang pumasok sa trabaho? Paano natin kukumputin yung pinasok nyo during holiday? Halika, discuss natin. So may hinanda akong Excel presentation ulit na kung saan isa-simulate natin kung paano mag-compute ng holiday pay. Okay? So, discuss muna natin kung ano meron dito sa Excel. So, una sa taas, yung days in a year, ito yung working days in a year sa company. And then, meron tayong monthly rate, daily rate, and hourly rate na automatically nagko-compute based dun sa days in a year natin. So dito sa baba, meron tayong holiday. So makita natin, meron tayong Monday, Thursday, and Good Friday. And then yung date. So ito yung March 27, 28, and 29. And then kung anong day type siya. Yung 27 natin is regular day. 28 and 29 is regular holiday. And then yung hours, ito kung ilang oras tayo pumasok for each day. Okay? And then yung amount na makukompute natin. And then, dito na talaga yung pinaka-topic natin, yung additional percentage kung magkano yung additional pay mo kapag pumasok ka ng holiday. And then, kukumputin natin yung amount and then ito-total natin para malaman natin yung expected earning natin for that day. Okay? So, sample muna. So, nandito na rin naman yan, 15,000 yung monthly rate ng employee. Una, ilagay natin yung regular day para ma-compare natin yung differences pagdating sa amount. Okay? So, basic sample lang muna ng tig 8 hours. Okay? So, kapag full day naman nagtrabaho si employee, ang ina-expect natin dyan, ma-receive ng employee ay yung buong daily rate niya for each day. So, pagdating naman dito sa additional percentage, dito na maglalaro yung regular holiday policy na binigay ni Dole. So, ang sabi ni Dole, kapag si employee ay nagtrabaho during regular holiday, makaka-receive dapat siya ng additional 100%. Yan. For each day na nag-work siya. Next is, kukumputin naman natin ngayon yung amount based dun sa additional percentage na marireceive ng employee. Okay? So, paano yan? Ang gagawin lang natin, kunin lang natin yung oras na tinrabaho. Dito 8. Multiply natin sa hourly rate ng employee, which is ito. And then, multiply lang natin dun sa additional percentage. So dito, 0%. Kaya ang lalabas niyan ay 0. Walang additional pay si employee for regular day. Tama naman yun. So, itry natin ngayon sa March 28. So again, kunin lang natin yung oras sa tinrabaho. Multiply natin sa hourly rate ng employee. And kunin natin, multiply natin dun sa additional percentage, which is ito. Yan. So, lumalabas na parang 200% yung na-receive ni employee for that day kasi buong oras naman siya nagtrabaho. So, parang 2 beses siya nabayaran for that day. Yan. So, ganoon lang din dito sa March 29. So, kunin natin yung oras. Multiply natin sa hourly rate, and then multiply natin kung ilang percentage. Ngayon, i-total na natin yung marireceive talaga ni employee for that day. So, gawin lang natin. Add lang natin si amount plus si additional amount. So, copy ko lang to. Yan na yung marireceive ni employee for holidays. So, kung makikita nyo, masyadong malaki yung na-receive ng employee. Since na-Excel to, try natin laruin yung mga oras. Kunyari, si employee, nagtrabaho lang for 5 hours and hindi agad siya. Tingnan natin yung mangyayari. Yan. So, kung makikita nyo, kahit 5 hours lang yung pinasok, hindi na bago yung holiday pay amount ni employee. Kasi ang sabi ni Dole, kahit hindi ka pumasok for regular holiday, bayad ka na nun. Okay? Kaya, hindi siya nabago. Kahit maging 1 hour lang yan, or kahit 0, kahit hindi ka pumasok, meron ka ng bayad for that day, for that holiday, na ang worth ay full day mo na rin.
Kaya ang mababago na lang is yung additional amount. Nakita nyo, bumaba na siya, naging 358.28 na lang siya. So, ito na lang yung total na marireceive ng employee for March 28. Unlike, kung titignan natin sa kapila, March 29 na buong araw naman siya ng trabaho. So, yun lang guys. Kung gusto nyo magkaroon ng copy ng Excel na to, pwede namin ito i-share sa inyo. I-chat nyo lang kami sa Facebook ha. So, yun nga mga kasweldo. Natuto na tayo kung paano mag-compute ng holiday pay this long weekend. So, para sa inyong mga masisipag magtrabaho, may idea na kayo dapat kung magkano dapat yung matatanggap nyong sahod. So, kung nagustuhan nyo itong video na to, please like, share, and subscribe na lang sa aming channel para lagi kayong ma-update sa mga Philippine payroll related topics. Yun lang. Thank you.